Sa inyong lahat, mga ladies, mga gentlemen. So, nandito na naman ang inyong man behind the lens. And ngayon, napaka-espesyal ng vlog na gagawin ko ngayon. Dahil ito ay proud na proud ako na gagawin ko ngayon. Kasi ito yung isa sa vlog na matagal ko nang gustong gawin na i-share at i-explain sa inyo. So, bago tayo mag-start sa gagawin nating vlog ngayon, so shout out sa nag-recommend ng topic na to. So, shout out sa nag-iisang Boss A ng UMS 12 Andres Bonifacio ng Tagaytay City Science National High School, Binibining Ariana Kamunayan. So, maraming salamat sa pagre-recommenda ng gagawin kong vlog ngayon. And yes, sisimulan na natin siya. So, kung maaalala nyo, meron akong isang segment sa YouTube channel ko na palagi kong ginagawa, which is yung hangout vlog natin. So, sa mga hangout vlog na yon, ang dami ko nang napuntahan na places and even restaurants and coffee shops. So, kung maaalala nyo, simula nung mag-vlog ako, isa na sa mga ginagawa kong contents ang food vlogging and food review. So, ngayon, itatala natin ngayon, itatala talaga, no? Itatala natin ngayon yung 10 bet na bet ko na mga coffee shops na napuntahan ko na all throughout in Cavite, more especially here in Tagaytay. So, paano ba yan, guys? Simulan na natin. So, welcome to our newest segment, Best of 10. So, dito natin ilalagay yung mga 10 best ganyan-ganyan na i-share ko sa inyo every time na gagawin ko siya. And para sa una nating best 10 episode, so, ilalagay natin yung best 10 na coffee shops na napuntahan ko na, more especially here in Cavite, more specifically in Tagaytay. Ngayon, aside from coffee shops in Tagaytay, I was also able to visit some shops outside Tagaytay. And meron tayong ilalagay din na mga coffee shops na bahagi ng ating best 10. So ngayon, simulan na natin. Para sa ating top 10. Ayan. So, top 10 natin yung isa sa mga coffee shops na binibisita ko, which is Ames Cafe. So, located po siya sa Maitim 2nd East, Tagaytay City. So, sa mga taga-Tagaytay dyan, so, kung kayo ay manggagaling sa Olivares, pwede kayong dumaan dun sa kanto ng Vilbay. Dire-diretso lang. Then, pagdating sa dulo, liko kayo sa kaliwa. May landmark naman papunta ng Ames Cafe. So, ang nagustuhan ko kasi sa Ames Cafe, distant siya sa main road. So, napaka-peaceful ng lugar na yon every time na pumupunta ako doon. And gustong-gusto ko doon yung mga rice mill nila doon, more particularly garlic parmesan chicken at saka yung kanilang iconic na fish lumpia. So, aside sa coffee and rice meals na tinatangkilik ko sa Ames Cafe, iconic din sila sa kanilang puto cake. To be honest, doon din po ako umu-order ng pastries nila every time na may okasyon dito sa bahay. So, yung kanilang puto cake at saka yung kanilang mga birthday cakes na sobrang ganda ng quality, more especially sa design at saka sa taste. So, kung gusto niyo puntahan yung Ames Cafe, as what I've said, it is located on Maitim 2nd East, Tagaytay City. Pasok lang kayo sa kanto ng Vilbay, dulo. Pagdating nyo ng kanto, liko lang kayo ng kaliwa and makikita nyo yung kanilang round or circle na marker. Promise, ang sarap ng mga coffee and food doon. And it is of good quality. So, kung sa coffee, i-recommend ko yung kanilang Spanish latte. Then, sa kanilang mga coffee-based drinks, lalong-lalo na yung frap, highly recommended ko doon yung Red Velvet at saka yung kanilang Biscoff coffee. So, aside from that, dun sa mga coffee lovers natin dyan na magsasama ng mga bata, may magugustuhan nyo rin yung ibinebenta nila ng mga chocolate chip cookies. Promise, bet na mga bata yon. More specifically, the original chocolate chip cookie and yung kanilang red velvet and ube chocolate cookie. Nagbebenta din sila ng donuts kung gusto ninyong bumili. So, yon. Ames Cafe ang ating top 10.
Para sa ating ikasyam na coffee shop. So, pasok dito ang Cafe Moto na matatagpuan po makalampas lamang ng Mushroom Burger at saka ng Sky Ranch. So, ang pinaka-iconic kasi sa Cafe Moto, kung titingnan nyo, pangalan pa lang, Cafe Moto. Sino yung mga target customers nila? Alam nyo ba na ang Cafe Moto, ang target customers nila, mga biker, mga rider. Yung mga riders na mahahaba yung nilalakbay. So, this is a perfect stopover for those people or riders on the road. So, highly recommendable din yung kanilang Spanish latte, and alam ko, aside from that, nagbebenta din po sila ng mga rice meals and some pastries and sandwiches din. So, I was able to taste some of those. So, makikita nyo yon sa vlog na ginawa ko sa Cafe Moto. So, kung interior design and exterior design ang pag-uusapan, sobrang magiging bet ito ng mga bikers natin kasi biker-inspired yung tema ng coffee shop na to. Kaya dun sa mga coffee lovers natin dyan, lalong-lalo na yung mga biker and riders natin dyan, highly recommended ko po ang Cafe Moto na pasok sa ating top 9. Okay, pangwalo, kapitbahay. So, nung nakaraang December and January, the people of Bahay Jeep and Kapitbahay was able to visit Tagaytay. So, I was able to experience their drinks, more specifically, yung kanilang signature Tibuok salted latte na pinagmamalaki nila. Kasi kung makikita natin, di ba, parang yung ingredients sa likod ng Tibuok latte or ng Tibuok salted latte, parang parang it shows the cultural heritage na nasa likod ng Tibuok salt na inangkat pa nila galing ng Bohol. So, ang kagandahan kasi ng kapitbahay, sa lahat ng mga biyahero, travelers, and adventurers dyan, sila po ay naglalakbay in every places. Actually, kasi simula lamang po nila na magbenta ng kape sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas. So, sa lahat ng mga journey people and manlalakbay dyan, kapag natsyempohan nyo po sa inyong mga lugar ang kapitbahay, nako, itry nyo na yung kanilang mga foods and drinks, more specifically, yung binanggit ko nga po na Tibuok salted latte. So, shout out po kay Sir Antet at sa mga bumubuo ng kapitbahay at Bahay Jeep. So, see you soon, guys. Ating top 7, ipapasok natin dito ngayon ang Cafe Severino na matatagpuan naman sa kay Bagal South sa Tagaytay City. So, yung opening hours nila, it's between 3 to 11 p.m. So, dun sa mga afternoon people, it's the best place for you na puntahan. So, Cafe Severino na matatagpuan sa kay Bagal South, Tagaytay City. So, yung interior at exterior ng Cafe Severino, you can feel the absolute home vibe of the place. Alam mo yung tipong parang ka lang parang nasa bahay, bakasyonan ka lang pag pumunta ka doon. Lalong-lalo na very iconic yung kanilang taas na entrance, nadadaan ka pa talaga ng hagdanan just to feel the home presence or the home vibe of the said cafe. Then, yung alfresco nila, ang aliwala sa mata pag nakikita mo yon. So, both exterior and interior nito, malakas ang appeal nito sa mata. So, kung ako ang tatanungin, masarap yung doon, masarap yung mga pasta nila. Sobrang panalo yung mga pasta nila doon. And of course, wag natin kakalimutan yung mga pangmalakasan nilang coffee na ibinibenta nila doon. So, Cafe Severino, I hope to see you soon! For top 6, pag-usapan natin ang Yale Town Cafe. Ayan, so, kung lokasyon na pag-uusapan, sobrang lapit ng Yale Town Cafe sa Our Lady of Lourdes Parish sa Tagaytay. So, kung gusto niyo ng tamang food trip with social vibe after ng misa, it is the best place for you na puntahan. Yun nga lang, the challenging part of that, medyo pricey yung foodies ng Yale Town Cafe due to its big serving. Pero, once na natikman nyo ang products nila or yung food nila,
hindi kayo magsisisi sa pag-order. Yun nga lang, medyo pricey nga lang siya talaga. So, kung drinks ang pag-uusapan natin, very iconic yung kanilang ube latte. Lalong-lalo na yung hot variant nito. Ang sarap din kumain ng pasta at saka uminom ng coffee sa Yaletown kapag umorder ka pa ng dessert pastries nila. Lalong-lalo na yung kanilang iconic na ube makapuno cake. Talagang mouth-watering yung sweetness ng cake nila. Kagaya nga ng sabi ko, it has the social vibe. So expect for a little bit high pricing sa loob ng cafe, pero mararamdaman nyo yung elegance naman ng interior design ng Yaletown Cafe. So dun sa mga manlalakbay at adventurero natin dyan, meron din po silang branch sa Baguio City along the Legarda Road. So mapifeel naman natin dito yung yung alfresco portion ng cafe nila. Ang sarap tumambay doon, lalong-lalo na sa malamig na gabi. So, yan po ang ating Yaletown Cafe. Pang-5. Itong cafe na to, kagaya ng Yaletown, meron din siyang social vibe, pero meron din siyang peaceful vibe at the same time kasi medyo distant ito sa main road. So, let's welcome Hello Cafe na matatagpuan naman near Tagaytay City Terminal in Tagaytay City. So, ang catchy sa cafe na to is kagaya ng Ames Cafe, distant din siya sa main road. So, you can feel the peaceful vibe of the cafe. And in fairness, napaka-cute ng exterior at interior design nila. So, dun sa mga naghahanap ng mga alfresco cafe, Hello Cafe is one of the best places to visit. Kasi, aside sa dalawang dining area locations nila, mas mafe-feel mo rin kapag gusto mo ng medyo presko at saka malamig na vibe. So, try ninyo yung alfresco ng Hello Cafe. Sobrang gandang tumambay doon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. So, kung ang pag-uusapan natin ay ang kanilang mga inumin at coffee, highly recommendable po ang Dirty Ube Latte kung gusto nyo umorder ng iced, at saka yung creme brulee coffee kung gusto nyo namang umorder ng hot. So, yun yung mai-recommend ko po na drink sa lahat ng mga coffee lovers na gustong tumambay at bumisita sa Hello Cafe. So, sobrang laki din ng servings ng kanilang mga meal doon. The nachos, the chili dog, then yung mga breakfast meals nila na talagang bubusugin ka talaga. So, kung gusto nyo ng splendid na breakfast and big servings na food, so, Hello Cafe is the best cafe to visit. And kagaya nga nasabi ko, huwag niyong kakalimutan ng kanilang iconic na creme brulee at saka ube latte. So, pang-apat sa ating listahan, ito yung isa sa mga cafe na sobrang bet na bet kong bisitahin outside Tagaytay. So, Cafe San Antonio na under the supervision naman ng mga Rogationist fathers ng Rogationist College. So, ang alam ko kasi dito sa Cafe San Antonio, kapag ikaw ay alumni ng St. Anthony or ng Rogationist College, meron kang discount dito once na maipakita mo ang iyong alumni card sa Rogationist. So, ngayon, tingnan natin. Yung interior design ng Cafe San Antonio, it's definitely Italian. Lalong-lalo na kung tatambay ka dun sa pizzeria na portion ng Cafe San Antonio. One more thing about Cafe San Antonio, pwede ka rin bumili ng pasalubong and souvenirs aside sa food and coffee na ino-offer nila. Sa mga deboto na gusto maglagay ng mga figurine ng mga santo, ng crucifix, di ba? All about Jesus, all about the Lord. So, Cafe San Antonio is a go-to place para bumili ng mga Christian and Catholic inspired relics and items na gusto nyong ilagay, i-display, or gawa ng altar sa bahay. So, tingnan naman natin yung food. Iconic sa Cafe San Antonio yung kanilang mga coffee na nakalagay sa edible cone. So, sobrang bet na bet ko yung presentation na yun. Alam mo yung tipong pag inom mo ng kape, pwede mong kainin yung apa right after. So, sulit na yung pagbili mo ng kape doon. Ngayon,
isa sa mga main assets and attraction ng Cafe San Antonio ang kanilang Italian-style pizza. Alam mo yung tipong makikita mo yung paraan nila ng pagluluto ng pizza, talagang literal na pugon yung ginagamit nila. It's parang manual furnace na dun mo talaga ilalagay yung pizza. At saka sa Cafe San Antonio, iconic na iconic to kasi mostly ang mga pizza na ino-offer nila is more on thin crust pizza. Lalong-lalo na kapag ang in-order nyo yung kanilang cheesy na quattro formaggi. So, kung gusto nyo makita yung ibang mga food na ino-offer nila, try to visit their official FB page at saka yung pinaka-place nila na matatagpuan po malapit sa Oasis of Prayer and Rogationist College sa Barangay Lalaan sa Silang Cavite. So, guys, kung gusto nyo ng may pati-Italiano na vibe, the best talaga ang Cafe San Antonio. Top 3. Ito, talagang binabalikan ko to. Lalong-lalo na pag may mga trabaho ako na kailangan kong tapusin. Ito yung best place na pwede kong i-recommend sa inyo. So, Libro Espresso. So, Libro Espresso started their franchise way back in 2022, originally from Batangas City. So, sa ngayon, ang Libro Espresso ay may mga ilang branches na rin, notably Batangas City, Lipa, Ayala Vermosa sa Imus, Ayala Evo City sa Kawit, at saka syempre ang iconic natin na Tagaytay branch na matatagpuan lamang sa tapat ng Picnic Road. So sa mga coffee lovers and book lovers at the same time, ito yung perfect tambayan na pwede nyong puntahan talaga. So mafe-feel mo rin talaga yung library vibe ng cafe kasi bukod sa pwede kang magbasa ng libro, if you wanna borrow, pwede rin as long as mag-register ka for the membership. So makakahiram ka na ng libro for a span of 2 weeks. So, kung coffee ang ating pag-uusapan, pinaka-recommendable ko yung Mood Mover. Tawag din po nila na butterscotch coffee. Ngayon, Tagaytay kasi yung pagdating sa opening hours kasi ang Tagaytay as of now ay nag-o-open na ng 7 AM. Lalong-lalo na ito ay dinadaanan ng mga joggers at saka ng mga bikers na gustong mag-coffee right after their run. Okay? So, perfect yung pancakes doon pag umaga kung gusto mong magstay doon. Okay? So, kagaya nga ng sabi ko, Mood Mover yung best coffee nila. And, kung rice wine ang pag-uusapan, ako po, highly recommended ko po ang kanilang Editor's Choice Adobo. So, kompleto na yon with adobo, with some boiled egg, with vinegar as a condiment, and even yung kanin nila doon is may sabaw na ng adobo, which is magpapafeel talaga sa'yo ng sipa ng adobo. So, yun po yung ating Libro Espresso. Ngayon, para sa ating top 2, pag-usapan na natin yung pangalawa sa ranggo natin. Ang iconic na Cafe Carolina na matatagpuan naman sa Barangay Salaban, Amadeo, Cavite. So, ang nagustuhan ko naman sa Cafe Carolina, it's yung garden vibe talaga. So, alam mo yung parang every time na napunta ka doon, aside from calm and peaceful yung lugar. So, alam mo yung parang ito yung magpapalapit sa iyo sa nature talaga. Lalong-lalo na sa Cafe Carolina, iconic yung kanilang acacia tree na more than 100 years old na. So, yun talaga yung magpapakita ng tatag ng lugar. Kasi, bago siya maging cafe, ang alam ko, ang Cafe Carolina ay dating isang emission test center according dun sa mga owners nila na sina Sir Dean at saka si Ma'am Ellie. Ngayon, sa Cafe Carolina naman, pinaka-impressive kasi sa Carolina, they are good in organizing such events. Mga fun run, and even yung na-witness natin na Valentine's event kamakailan lang as I went there to vlog the upgrade of the cafe. And speaking of upgrade, sobrang bet na bet ko rin yung upgrade na ginawa ng management ng Cafe Carolina. So, they make some expansions on their dining area na sobrang cute at sobrang grabe ng aesthetics na
ginawa nila. So, big kudos po sa isa sa mga owners na si Sir Dean na lisensyadong architect pala nung nalaman ko. Ngayon, so kung ito pag-uusapan natin, sobrang bet na bet ko yung latest kong in-order dun, which is yung chicken cereal waffle nila. So, sobrang unique ng presentations nung food na yon nung inihain sa akin. And in fairness the sweetness of the waffle and the saltiness of the chicken really complements with one another. And here's the catch, bakit siya tinawag na chicken cereal waffle? So, instead of the usual breading and breadcrumbs, ang ginamit nilang pinaka-breading nila is yung mismong cornflakes na cereal. Kaya mararamdaman mo yung crispiness once na natikman mo yung kanilang chicken cereal waffle. And of course, yung kanilang iconic na signature Caroline coffee na isang improvised na macadamia coffee. So, yun yung ikinaganda rin kasi ng Carolina. Hindi lang nila in-upgrade yung lugar. In-upgrade din nila yung food. So, kung gusto mo ng close to nature at saka peaceful na lugar, puntahan nyo na at bisitahin ang Cafe Carolina. And aside from that, nagbebenta na rin po sila ng mga merchandise ngayon kung gusto nyo ng souvenir from the cafe. Para sa pangunang pwesto, Kapihan ni Gunyong. So, bakit po inilagay ang Kapihan ni Gunyong sa pinakaunang pwesto? Aside from the experience na na-gain ko na doon upon sa pagtambay ko at saka sa pag-food trip ko doon, well-established na rin kasi yung Kapihan ni Gunyong. So, shoutout po sa pinaka-owner nito, si Ma'am Teresa Lorente. So, sobrang dami niyang ideas when it comes to the marketing of the said cafe. So, gaya ng Cafe Carolina, they did some upgrades also, and hindi lang upgrade. Nakapagbukas din po sila ng second branch na located naman sa SVD Road sa Tagaytay din. Pero wag din po natin kakalimutan yung kanilang main branch na matatagpuan naman sa Barangay Francisco sa Tagaytay City. So ano na yun papuntang Santa Rosa na yun. Now, ito kasi yung tipo ng ito kasi yung tipo ng coffee shop na hindi kape ang habol ko. Iconic dito yung kanilang signature tablilla de Baterol. So yung tablilla na ginagamit nila ay buhat pa sa Alfonso, Cavite. So, kung gusto niyo ng medyo classic at social vibe ng kanilang mga food, Kapihan ni Gunyong din yung isa sa maire-recommendo ko. Lalong-lalo na kung order kayo ng kanilang salted egg fried chicken with garlic rice on the side. Sobrang sarap nun. Highly recommended yun. Promise, magugustuhan nyo yung fried chicken na yun. Kaya, if I were you guys, kung gusto nyo ng best place na mabibisita, pwede nyo bisitahin ang dalawang branches ng Kapihan ni Gunyong located on SVD Road, Tagaytay, and Barangay Francisco sa Tagaytay din. So, ayun na nga mga ladies, mga gentlemen. I hope nagustuhan nyo yung kauna-unahan nating Best of 10 vlog. So, kung gusto nyo pong mapanood ang iba ko pang mga videos, so kindly check my socials for more updates. So, dito na po nagtatapos ang ating Best 10 vlog. Adios mga kapatid, and kita-kits sa susunod na vlog.